Ngayon, pero meron pa tayong mga inaantay na mga susunod na mga orders ng ICC. Ito na nga yung seizure ng kanyang assets Okay. and other properties. So, inaantabayan na natin yan kasi historically magkasama po yan. Magkasama yan sa mga ganyang kaso. Ngayon, whether the President Marcos will abide by that order, titignan po natin kung anong magiging aksyon. So, at linawin ko lang, Senator Trillanes, no, you said seizure of his assets. So, usually kasi ang seizure sa assets nangyayari po pag ang kaso is in nature nakatali po sa korupsyon. So, ito, crimes against humanity, kasama din po yun. Opo, kasi yung mga proceeds of the crime, kasi in the case ni Duterte, nakadikit siya sa illegal drugs, yung cartel. Kaya niya ginawa yung war on drugs para matakot yung lipunan, para hindi siya maimbestigahan. At yun na nga, to protect yung kanyang drug lord na partner na si Michael Yang. At ito rin ay para mapatay nila yung kanilang kompetensya. So, yung mga sinasabi niyang ito, ginawa ko para sa lipunan, pang cover up lang yon dun sa ultimate agenda niya, which is to monopolize the illegal drug trade. So yung proceeds of the crime, pati ano yon, pati yung kanyang pag yung war on drugs niya na yon, dahil doon natakot din yung iba't ibang sangay ng gobyerno, kaya marami silang na-commit na acts of corruption, di ba? Yung Pharmally, yung sa Frigate, yung intelligence funds, confidential funds, ang dami hong nanakaw ng pamilya Duterte. At na-discover ko to nung even before he was president. At coming from Mr. Panelo, alam nyo, isa siya sa nagpasubo kay Duterte kasi sabi niya fake news daw yung warrant na kumakalat nung over the weekend. O di dahil dyan, kaka-fake news nila, di sinubukan nila. At yan nga ang nangyari. ICC. Ano po ang mga next step na mangyayari sa parte ng ICC? Ang unang mangyayari po, as soon as mag-touchdown yung eroplano na nagdadala kay Duterte, siya po ay i-receive, ite-turn over po ng Interpol representative, yung Philippine authorities, ite-turn over siya. Iso-surrender si Duterte, i-receive siya. Tapos, i-detain po siya ng Netherlands law enforcers, tapos isi-schedule na ang hearing niya kaagad at doon i-arena yung usual na proseso po ng korte. Ngayon, pero meron pa tayong mga inaantay na mga susunod na mga orders ng ICC. Ito na nga yung seizure ng kanyang assets Okay. and other properties. So, inaantabayan na natin yan kasi historically magkasama po yan. Magkasama yan sa mga ganyang kaso. Ngayon, whether the President Marcos will abide by that order, titignan po natin kung anong magiging aksyon. So, at linawin ko lang, Senator Trillanes, no, you said seizure of his assets. So, usually kasi ang seizure sa assets nangyayari po pag ang kaso is in nature nakatali po sa korupsyon. So, ito, crimes against humanity, kasama din po yun. Opo, kasi yung mga proceeds of the crime, kasi in the case ni Duterte, nakadikit siya sa illegal drugs, yung cartel. Kaya niya ginawa yung war on drugs para matakot yung lipunan, para hindi siya maimbestigahan. At yun na nga, to protect yung kanyang drug lord na partner na si Michael Yang. At ito rin ay para mapatay nila yung kanilang kompetensya. So, yung mga sinasabi niyang ito, ginawa ko para sa lipunan, pang cover up lang yon dun sa ultimate agenda niya, which is to monopolize the illegal drug trade. So yung proceeds of the crime, pati ano yon, pati yung kanyang
pag yung war on drugs niya na yun, dahil doon natakot din yung iba't ibang sangay ng gobyerno, kaya marami silang na-commit na acts of corruption, di ba? Yung Pharmally, yung sa Frigate, yung intelligence funds, confidential funds, ang dami hong nanakaw ng pamilya Duterte. At na-discover ko to nung even before he was president. Regarding yung arrest protocols, Senator Trillanes, I don't know if you saw yung statement ni Attorney Sal Panelo. Sabi niya they will compel or ask the Supreme Court to have former President Duterte ipauwi sa Pilipinas dahil siya po ay kinidnap daw. Ano po reaction natin doon, Senator? Iyan po ay mga mga smoke screen, mga panglilihis sa issue, panglilang at coming from Mr. Panelo. Alam nyo, isa siya sa nagpasubo kay Duterte kasi sabi niya fake news daw yung warrant na kumakalat nung over the weekend. O di dahil diyan kaka-fake news nila, edi sinubukan nila. At yan nga ang nangyari. Na ano pang gawin ng Korte Suprema, sabihin na pababalikin, that is physically impossible at this point, legally impossible kasi once lumapag sa Netherlands yung eroplano na nagdadala kay Duterte, eventually ite-turn over siya doon. So the jurisdiction now over his body belongs to the ICC. Paano obligahin ni Mr. Panelo yan? Ngayon, ano lang yan? Pampaasa lang nila sa kanilang mga supporters. Pero gusto kong liwanagin ito na dinadala nila dun sa legal arguments, technicalities na bawal ito or unconstitutional ito. Hindi po yan ang primary issue dito. Ang primary issue dito ay karapat-dapat ba si Duterte managot dun sa libo-libong nangamatay nung panahon niya? Ang sagot dyan, oo. Hindi ka pwedeng mag-aabuso ng iyong kapangyarihan tapos you expect to get away with it. Hindi. Ito po yung nangyari na yan. Meron din legal basis yan. Dati tayo sa member ng ICC at nag-ruling na ang Korte Suprema na kahit hindi tayo membro ngayon, yung jurisdiction pa rin ay meron ang ICC nung panahon ng membro tayo. Kaya ito yung pinapanagot niya. No? Meron din tayong Republic Act 9851 na nakasaad doon sa Section 17 doon na kung may isang akusado na iniimbestigahan ng International Tribunal, ang ating gobyerno may surrender that accused person to that international tribunal. Covered po yan. Walang nilabag na batas. Pero what if, Senator, he invoked his, what do you call this, his immunity, no? Saying na nangyari yung krimen na yun, I was still indeed the president. Ganito po yan. Pagka ginawa po natin yan, sabihin, pagka presidente ka, mag-utos kang patayin mo kalahati ng population mo, anyway, you are immune from lawsuits. Hindi po it doesn't make sense. No? Ang immunity po ay hindi ka lang makakasuhan habang ikaw ay presidente. Pero pagkatapos nun, wala ka ng immunity. Pwede ka nang makasuhan. Kaya lang naman nilalagay ng immunity para hindi ka mahaharas, hindi ka makukonsumo o madidistract yung attention mo kasi kung kakasuhan ka kaliwat kanan, di-attend ka ng mga court hearings noon. That would make it very difficult for you to perform your duty. Kaya po sinasabing pero hindi ka wala kang natipong hindi ka magkakasala, hindi ka pwede magpanagot sa krimen na gagawin mo. Senator Sunny, you mentioned na siyempre, presidente si Duterte at that time, tapos nag-utos siya. Ang tatanong ko po is related to that. Si Senator Bato has been quiet these last 2 days, which was medyong, for some, sanay tayo, he's speaking out. For President Duterte ngayon, tahimik siya. Ang tanong, is he next and can he testify against Duterte or is he one of the primary suspects? He is definitely next, no? Yung sa tanong na kung pwede ba siya magtestigo labang kay Duterte, theoretically pwede, pero
sa bigat po ng krimen niya, ka-level niya kasi si Duterte, co-principal accused siya. Dahil hindi magagawa ni Duterte yung malawakang patayan kung hindi ito nag-participate si Bato de la Rosa. Kasi kung umayaw si Bato de la Rosa, wala hong namatay eh. Kaso sila pa yon, kung maririnig nyo. Isa pa tong pasiga-siga, nag-hari-harian din ito nung panahon ni Duterte. Tapos ngayon, kung nagtatago-tago na nga talaga, nakita nyo na, yung tapang nila ando dun lang nung sila ay nasa poder. Pero pag andyan dyan na, papanagutin na, nawawala na. What do you have to say po, Senator, doon sa nagsasabi na by allowing the ICC to take jurisdiction of former President Rodrigo Duterte in our own country is blatantly saying na we cannot hold our own citizen accountable? And that parang hindi talaga gumagana yung justice system natin. Hindi kaya nga doon sa ICC, meron nakalagay doon yung complementarity provision. Meaning, pagka itong bansa natin is unwilling and unable na i-prosecute yung mga nag-commit ng crimes against humanity, then doon lang po papasok yung ICC. Kasi may precedence yung ating local courts. Kaso wala naman hong kaso. Wala hong kasong crimes against humanity against Duterte up to now. Ilang taon na ho. Kahit nasa investigation phase, wala. Kaya doon natin masasabing unwilling and unable yung local courts natin, justice system natin, in as far as prosecuting yung mga mastermind dito. It doesn't mean na yung legal or justice system natin is a failure or hindi talaga nag-work at all to everyone. Hindi, nag-work siya sa mga ordinaryong tao, pero doon kay Duterte hindi siya nag-work. So, Senator Sani, why is the government then unwilling and unable to file a case locally against the former President Duterte? I mean, may evidence naman tayo from the Quadcom hearing, so pwede po kasuhan natin siya sa mga korte dito kahit na meron sa ICC. Yun na nga, that's the question. Wala eh. Bakit wala? 6 years si Duterte nakapwesto. Nangyari yung patayan nung nandoon siya. Walang i-file. Nung nag-file kami ng investigation sa Senado, we whitewash. Tapos nung nag-file kami ng impeachment para managot siya, ni railroad. Tapos ngayon, nung yung DOJ, winarningan na siya. Si Menardo Guevara, winarningan na sila. Filean nyo sila kung hindi, papasok kami. O hindi niya finailan, hindi niya inibisigaan, inabsuelto pa. So doon mo makikita na demonstrate na unwilling and unable ang ating justice system to prosecute Duterte. No? Again, liliwanagin natin, yung failure ng justice system is limited to Duterte because it works sa ibang tao. Doon mo makikita. Kasi nga naman, kung ikaw ay piskal, ikaw ay prosecutor, hindi ka ba matatakot na imbestigahan mo si Duterte? O kung ikaw judge, hindi ka ba matatakot na imbestigahan mo si Duterte? So ganun yun. Kaya wala po siyang kaso up to now. Kanina po, Senator, kausap ko po sa kabilang programa yung isa sa mga lawyers ng mga victims of this drug war at sinasabi niya po, although hindi pa daw po pwedeng pangalanan yung mga petitioners doon, parang mga 19 daw po sila doon, doon para sa International Criminal Court na haharap. I remember you also posted yesterday na kayo po yung una naghain ng reklamo po sa ICC. And moving forward, what will be or will you have a role in this trial sa ICC? Ako po, wala naman po akong specific na role as a witness. No? Yes. Tayo lang po ay nag-coordinate ng evidence gathering, ng pag-handle ng mga at pag-protect ng mga testigo. Yun po yung ating naging role. Pero kung kakailanganin po ang ating testimonya for whatever reason, handa po tayo. Pero ang alam ko ay si Senator Laila de Lima ay haharap siya bilang testigo.
Okay, Senator Sunny, sino po ang mga susunod? You mentioned Senator Bato, paano si former PNP Chief Albayalde, VP Sara? Ang na ating naririnig ay yung mga nasa baba, no? Subordinate officers, generals and colonels na hindi po na mako-cover nitong ICC kasi nakatutok yung ICC sa mga ultimate masterminds. Pero dun sa mga nasa baba, yan naman ay kakasuhan doon sa local courts using Republic Act 9851 or Crimes Against Humanity. Kaya dito sila harap ng kaso. Okay. Ganun pa rin naman yon.